Hi everyone! May buntag, magandang umaga, good morning. Bisaya ako nga dako, pero magtatagalog ta diring dapita para makasabot ang mga Tagalog viewers. For sure, ang iba sa inyo ay nabalitaan ang nangyari kay Boy Tapang. Pero sa mga hindi pa alam, makinig kayo guys. Dahil may bagong balita tayo ngayon. Unang-una, ang sasabihin ko ay based lang sa mga information na nakuha ko kaya wag agad mag-judge. So meron palang ka-live-in partner itong si Boy Tapang, isang Canadian at 1 year na po silang nagsasama sa kanilang bahay. Meron na po silang 1-month-old baby. Siguro, hindi natin alam ito dahil hindi naman pinapublicize ni Boy Tapang ang buhay pamilya niya. Kasi baka gusto niyang may privacy din sila somehow. So, gets naman natin yan, diba? Ngayon, ang nangyari, noong March 31, 2025, nagkaroon ng alitan si Boy Tapang at ang ka-live-in partner niya. Around 5 p.m. yata nagsimula ang kanilang alitan. At sa madaling araw ng April 1, 2025, naaresto po si Boy Tapang dahil sa kasong physical abuse under Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children Act. Ayon sa Canadian partner niya, hindi raw ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Boy Tapang at di umano, ito dahil sa selos. Siguro dahil na-trigger si Boy Tapang nang makita po ang isang vape sa bag ng ka-live-in partner niya. Marahil concern lang siya sa health ng partner niya at anak nila, syempre, kasi baka nagbe-breastfeed pa yung live-in partner niya at alam niyang hindi healthy sa baby yon. If yun ang reason kung bakit siya or bakit niya nasaktan yung ka-live-in partner niya, gets ko kung bakit nagalit siya. Pero of course, hindi naman tamang saktan ng babae, lalo na't bagong panganak lang po. Alam natin yun guys. Pero bago tayo mag-judge agad kay Boy Tapang, let's try to understand the situation dahil hindi natin alam ang buong kwento. Baka naman may mga bagay na hindi natin alam at baka filtered na nangalam po yung storya. Hindi naman ibig sabihin na nagkamali siya ay masamang tao na siya forever. Super cliche man pakinggan pero lagi nating naririnig na walang perfectong tao sa mundo. And yes, nagkamali siya but it doesn't define who he is as a person. Hindi fair na i-discredit ang lahat ng magagandang bagay na nagawa niya at naitulong niya just because of this one mistake, diba? Kung itutuloy man ang kaso, siguro may mga bagay din na pwedeng matutunan si Boy Tapang mula dito. The good news, hindi na raw itutuloy ng ka-live-in partner niya ang kaso dahil naaawa raw siya sa kanya. And syempre, nagmamahal lang din naman po. Kawawa nga naman si Boy Tapang kasi kung itutuloy talaga ng partner niya ang kaso, malamang makukulong siya at least 1 month and 1 day to 20 years imprisonment. Depende sa bigat po ng kaso. Pero guys, at the end of the day, magka-live-in po sila. May baby pa silang inaalagaan. So sana magkaayos po sila. Love and forgiveness will always prevail. Laban lang Boy Tapang, move forward and learn from this. My message to you is to reflect on what happened and take this as a wake-up call to change and become a better person. Kahit anong mangyari, idol pa rin kita. God bless.